Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Ako nga pala si Brother Eshban. Ako ang magtuturo sa inyo ng mga bagong Bible stories sa araw na ito. Pero bago yon, kailangan muna natin ihanda ang ating mga kagamitan na gagamitin para sa activity mamaya. Ito ang mga lapis, gunting at coloring materials. Tara na at magpasimula na tayo. Pero bago yon, kailangan muna natin manalangin at humingi ng gabay mula sa Panginoon. Aba, Ama namin Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po dahil patuloy niyo po aming binibigyan ng buhay at lakas bawat araw. Salamat din, Panginoon, sa mga pag-iingat mo sa amin, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Sana, Panginoon, ay patawarin niyo po kami sa aming mga hindi nagagawang mabuti at tulungan niyo po kami na wag namin ito maulit pa. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig sa inyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Tulungan niyo po kami na maging mabait na mga bata. Ito lamang po aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Ang mga bagay o larawan na ipinakita ni Brother Eshban kanina ay madalas na magkapares o magkapartner. Kayo mga bata, sino ba ang gusto niyong maging kasama palagi? Hindi ba't ang inyong mga best friend o mga kaibigan? Sa araw na ito na ating tatalakayin ay may pagkakawangis o pagkakatulad din sa pagkakaibigan, na kung saan ang ating pangunahing tauhan ay sina David, Jonathan at Haring Saul. Pero bago yun ay may tanong ulit si Brother. Kilala niyo ba si David, Haring Saul at Jonathan? Okay, si Haring Saul ang magulang ni Jonathan. Samantalang si Jonathan naman ang anak ni Haring Saul. At si David ay isang apostol na kung saan siya ay matalik na kaibigan ni Jonathan. Kalaunan sa kanilang pagsasama bilang magkaibigan ay nalaman nila na si David na isang pastol ay magiging susunod na hari ng Israel. Pero kahit ganoon ang pangyayari na kanilang nalaman ay hindi nagkaroon ng sama ng loob o ng tampo si Jonathan. Bagkus ay naging masaya pa ito para sa kanya. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan o sa kwentong ating tatalakayin ngayong araw ay may inihandang larawan sa inyo si Brother Eshban. Sa bawat larawan, isasabihin nyo kung ano ang madalas na kapartner nito o kapares. Handa na ba kayo? Okay, kung gayon tayo magpapasimula na. Sa unang larawan ay ipapakita ko sa inyo ang pambura. Ano ang madalas na kapares ng pambura? Tama, ang tamang sagot ay lapis. Okay, sa pangalawa naman, tuwing tayo ay nagugutom, di ba gusto natin kumain? At tuwing tayo kikain, ang madalas na kapares naman ng kutsara ay tama, tinidor ang madalas na kapares ng kutsara. Okay, sa pangatlo naman, ano ang madalas naman na partner o kapares ng timba? Tuwing tayo maliligo, ano ang madalas natin ginagamit kapag sasalok tayo o kukuha ng tubig? Timba. Tama. Tabo ang kapartner ng timba. Ano naman ngayon? Okay, may naisip si Brother. Ano naman ang kapartner ng martilyo kapag si tatay ay nagpupukpok? Tama. Ang tamang sagot ay pako. Okay, ito panghuli na. Ano naman ang madalas na kapartner ng pintura? Okay, tama na naman ang sagot nyo. Magaling mga bata dahil ang tamang sagot ay paintbrush. Paintbrush ang madalas na kapartner o kapares ng pintura. Ayon sa Biblia, si Haring Saul ay lubos na naiinggit at naninipid po kay David, kung kaya't gusto niya itong ipapatay at gawan ng masama. Nang malaman ni David ang masamang balak ng hari, ay pinuntahan niya si Jonathan at sinabi, "Bakit ako nais gawan ng masama at ipapatay ng iyong ama?" Tanong ni David. Hindi alam ni Jonathan ang tungkol dito. Sinabi niya kay David na sigurado siya na hindi ito magagawa ng kanyang ama. Pero aalamin nila ang mga ito kung totoo o hindi. Kung kaya naman nagplano sina David at Jonathan. Magtatago muna si David sa bukid
at kakausapin naman ni Jonathan ang kanyang ama na si Haring Saul. Kung mapapatunayan ni Jonathan ang masamang balak ni Haring Saul kay David, ay lalabas siya upang pumana ng 3 palaso sa isang napagkasundoang lugar upang malaman ni David na siya ay nasa panganib na. Kung hindi naman ay sa ibang lugar na ipapana ang palaso upang malaman ni David na siya ay ligtas. Bago umalis si David ay nangako sa isa't isa sina David at Jonathan na maging sa Diyos na sila at ang kanyang pamilya ay magiging magkaibigan magpakailanman. Nang kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sina Haring Saul at Jonathan, napansin ni Haring Saul na wala si David. Na kinabukasan, nang mapansin muli ni Haring Saul na wala sa hapunan si David, ay tinanong niya ang kanyang anak na si Jonathan, "Nasaan ba si David?" Sinabi ni Jonathan na si David ay umuwi lamang sa kanyang bayan sa Bethlehem. Nagalit si Haring Saul kay Jonathan at sinabi, "Masama kang anak. Ngayon ko natiyak na kampi ka kay David. Hindi mo ba alam na ilalagay mo sa kahihiyan ng iyong sarili pati ang iyong ina? Dapat mong malaman hanggat buhay. Ang David na iyon ay hindi mapapasa iyo ang kahariang ito. Umalis ka at ipahuli mo siya at iharap sa akin para ako papatay sa kanya." Sumagot si Jonathan, "Ano po ba ang kasalanan niya at ibig mo siyang papatay?" Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan, kaya't natiyak niyang talagang gustong patayin ni Saul si David. Galit na umalis si Jonathan, hindi siya kumain sa araw na iyon dahil sa sama ng loob sa kanyang ama. Kinaumagahan, nagpunta siya sa lugar ng usapan nila ni David kasama ang isang alipin. Sinabi niya rito, "Hanapin mo itong pawawalan kong palaso." Patakbong sumunod ang bataan at pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Pagdating sa lugar na pinagbagsakan ng palaso, sumigaw si Jonathan, "Nasa gawi pa roon!" Idinugtong pa niya, "Dalian mo, huwag kang magtagal riyan." At nang makuha ng bataan o ng alipin ang palaso, dali-dali itong nagbalik kay Jonathan. Wala siyang kaalam-alam sa pangyayari, ngunit lubos na nagkakaintindihan sina David at Jonathan. Ang kagamitan ni Jonathan ay pinauwi na sa kanyang bataan o alipin. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumukod na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa silang lumuduha at mahigpit na nagyakap. Hindi na mapigil ni David ang kanyang sarili. Siya'y umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, "Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na huwag masira ang ating sumpaan sa isa't isa at manatili tayong magkaibigan habang panahon, pati ang ating magiging angkan." At naghiwalay silang dalawa. Si David ay papalayo, pauwi naman sa lungsod. Gayon din si Jonathan. At dito na nga nagtatapos sa ating kwento sa araw na ito. Hindi ba't napakaganda mga bata? Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang mga golden lesson o hinintong aral na dapat nating matutunan sa araw na ito. Ang unang aral na dapat nating matutunan ay maging mabuting kaibigan. Gaya nga ni Jonathan, kay David, siya ay naging mabuting kaibigan. Alam niyo ba mga bata, na ang salitang tapat kapag binaliktad ay tapat pa rin. Gaya ni Jonathan, isang mabuting kaibigan. Hindi niya pinahamak ang kanyang kaibigan, bagus tinulungan niya pa ito. Pangalawa sa aral na dapat natin matutunan mula sa kwentong ito ay maging mapagbigay at matulungin tayong kaibigan. Mahahalata naman sa kwentong aking tinalakay sa araw nito kung gaano naging matulungin kaibigan si Jonathan para kay David, na kung saan tinulungan niya si David na makaligtas sa masamang plano o balak ng kanyang ama. Pangalawa ay ganoon din naman ang balak ng Diyos, na kung saan tutulungan ni Jonathan si David na makatakas sa masamang plano ng kanyang ama. Ang pangatlo at panghuling aral na dapat nating matutunan sa araw na ito ay kapag may gagawin ka, gawin ito sa pag-ibig.
simple lamang ang kahulugan nito. Dapat kapag may ginagawa tayong bagay, hindi tayo naghahangad ng kapalit mula rito. Dahil kapag gumawa ka ng naaayon sa iyong kalooban, ito rin ay kalulugod ng Panginoon natin. Ito lamang ang mga aral na dapat natin matutunan sa araw na ito. Kayo ba mga bata, meron ba kayong best friend o mga kaibigan? Kung meron, ano ang pangalan niya? Nakikita pa ba kayo? Marahil ay hindi dahil hindi tayo maaaring lumabas sa panahon ito. Pero sa activity na gagawin natin ngayong araw ay ilalabas nyo ang inyong creativity at gagawa tayo ng isang friendly letter para sa ating makikita ng best friend. Handa na ba kayo? Kung gayon ay mag-start na tayong gumawa ng letter para sa kanila. Para sa activity natin ngayon, maaari nyo nang ilabas ang pinakahanda ko sa inyong mga art materials. Tayo ngayon ay gagawin isang friendship card letter na aking nabanggit kanina lang. Sa unang hakbang ay itiklop sa gitna ang inyong bond paper at gumupit ng isang malaking puso. Pangalawa, sa loob nito ay susulat ang isang talata mula sa Biblia na mainam na maging memory verse ninyong dalawa. Ang nilalaman ay a friend love at all times. Proverbs 17:17. Ang ibig sabihin, anumang sitwasyon ng buhay natin, tayo ay dapat na maging mapagmahal na kaibigan, tapat at matulungin. Pangatlo, isulat mo rin ang pangalan ng inyong best friend at inyong matalik na kaibigan at isusulat ang mensahe or message para sa kanya. Sa part na ito ay maaari nyo i-pause ang video para makagawa kayo. Okay na ba mga bata? Kung hindi man ito maibibigay sa inyong best friend, maaari itong itago muna o kaya kuhaan ng litrato o picture at ipadala sa kanya sa pamamagitan ng Facebook or Messenger. At dahil dyan mga bata, tapos na natin ang activity sa araw na ito. I'm so proud of you guys dahil maganda ang kinalabasan na activity na to. Pero bago tayo patuloy at tapusin ang talakayan na ito, ay gusto ko lamang alamin natin at balikan kung ano nga ba ang mga golden lesson or ginuntong aral sa araw na ito. Handa na ba kayo? Kung gayon, tayo magbilang ulit mga bata. Una, maging mabuting kaibigan at tapat sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, maging mapagbigay at matulungin na kaibigan. Pangatlo, kapag may gagawin ka, gawin mo ito sa pag-ibig. Tatandaan niyo ba mga bata? Kung gayon, isa puso ang mga aral na iyon at tiyak magiging isang mabuti kayong kaibigan sa inyong mga best friend. Dahil tapos na tayo mga bata, tayo ngayon ay mananalangin. Pikit ang mga mata at buong presensyang tanggapin ang Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa aral na itinuro niyo po sa amin. Natutunan po namin kung ano ang mga katangian para maging isang mabuting kaibigan. Tulungan niyo po sana kaming maging tapat, matulungin at mapagmahal sa aming mga kaibigan. Samahan niyo po kami Panginoon at ingatan sa araw-araw naming mga buhay at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Ilayo niyo po kami sa mga sakit at panganib. Punuin niyo po kami Panginoon ng kapayapaan at pagmamahalan sa aming tahanan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Salamat mga bata sa inyong pakikinig. Tatapusin muna natin panandalian at ako'y magpapaalam. Muli salamat mga bata at mag-iingat palagi. Paalam! We're sailing home. Do you want to come aboard? The captain is the Lord. We're sailing home. We're sailing home. To the land of endless day. We're sailing home.